Okay, Happy Lord's Day po mga kapatid. At muli sa linggong ito ay tayo po'y muling mananambahan sa ating Panginoon. No? Naway tanggalin muna natin yung mga isipin sa buhay at tayo'y magsikantaan ng mga awiting papuri sa ating Panginoon at pakinig mamaya ng mensahe. Naway makapag-focus tayo sa mensahe mamaya at tulungan tayo ng nawa ng Diyos na naintindihin yung mensahe na naisiparating sa atin. No? At sige po mga kapatid, tayo po'y magsimula na ng ating awitan sa linggong ito. Tayo po'y mawit ng 3 kanta at magkakaroon tayo ng opening prayer. Kasing Heavenly Sunlight, Walking Sunlight. Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in him is no darkness, ever I'm walking close to his side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing his praises, gladly I'm walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine. If for the prize we have striven, after our labors are o'er, rest to our souls will be given on the eternal shore. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright, Jesus is there, he is the light, oft in the storm, lonely are we, sighing for home, longing for thee, beautiful home of the ransom beside the crystal sea, Yes, a sweet rest is remaining for the true children of God, where there will be no complaining, never a chastening rod. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright, Jesus is there, he is the light, oft in the storm, lonely are we, sighing for home, longing for thee, beautiful home of the ransom beside the crystal sea, Soon the bright homeland adorning, we shall behold the glad dawn. Lean on the Lord till the morning, trust till the night has gone. Home of the soul, beautiful home, there we shall rest, never to roam, free from all care, happy and bright, Jesus is there, he is the light, oft in the storm, lonely are we, sighing for home, longing for thee,
Beautiful home of the ransom beside the crystal sea, the crystal sea. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow a stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely, I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a robe and a crown. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Tayo po yung manalangin mga kapatid para sa ating opening prayer. Tayo po yung mukot manalangin. Amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, yun po yung muli nagpapasalamat sa bagong opportunity na muli niyo pong binigay sa amin. Kayo po isang bahin sa linggong ito, sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Maraming pong salamat sa inyo pong pag-iingat po sa amin sa buong linggong nagdaan. Ingatan niyo po kami at iniloy sa pamakan. Maraming pong salamat. At sa linggong ito ay patuloy namin dinadalangin na nawa kayo po ang siyang manguna sa aming pananambana ito, nawa maging mabangong samyo ito sa inyo pong harapan. Gabayan niyo po kami sa pakikinig ng mensahe mamaya. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maintindihan po namin lubos yung naisip pong parating na mensahe at patuloy niyo pong gabayan ng inyong pong Santang Espiritu magbibigay ng mensahe sa linggong ito. Now, may deliver niyo ito ng nasa katotohanan at maayos. Ama, patuloy namin dadalangin ng mga kapatiran na papunta pa lamang sa pananambana ito through Zoom meeting. Naway niyo po silang gabayan, naway makasama po namin sila sa pananambana ito upang ma-refresh po sila. Hindi lang sila, pati kaming lahat, Ama, sa mensahe katapos ng isang linggong nagdaan. Maraming salamat, Ama, sa lahat-lahat, sa mga blessings, sa mga pangingit po sa amin. Patuloy po kaming gabayan, kayo po ang sumanguna sa araw na ito. Lahat na ito ay tinatas po namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po yung magpatuloy sa awitan. Let us sing 4 more songs, mga kapatid. 4 na kanta before ang ating mensahe sa linggong ito. Let's sing Each Step I Take. Shout to the Lord, surround us, Lord.
and trust and obey. After the trust and obey, ay marinig po natin ang mensahe sa linggong ito. Okay, let's sing mga kapatid. Each step I take, my Savior goes before me, and with his loving hand he leads the way. And with each breath I whisper, I adore thee. Oh, what joy to walk with him each day. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. I trust in God, no matter come what may, for life eternal is in his hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that he will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Lord, nothing compares to the promise I have. No, nothing compares to the promise I have in you. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. Surround us, Lord. Surround us, O Lord. We need to be in your presence. Surround us, Lord. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people. Surround us, Lord. Surround us.
We need to be in your presence. Surround us, Lord. Surround us, Lord. Surround us, O Lord. We need to be in your presence. Surround us, Lord. Surround us, Lord. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey.
Once again, magandang araw ng Panginoon sa bawat isa. Dinig po ba yung sound ko, mga kapatid? Alright, so sige po. Sa umagang ito po, tayo po ay magpatuloy sa ating pananambahan sa ating Panginoong Diyos. At tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po ay binigyan niya ng ibayong kalakasan. Sabi nga, this is a brand new day. Pinagkalooban yung bawat isa na tayo po ay magkaroon ng isang brand new na araw. Right, so purihin ang Panginoon. So mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo po ay magpatuloy. Last Sunday, diniscuss po natin yung topic about how to be a part of God's purposes. So yung part 1, na kung saan ay doon po natin matatagpuan sa Acts chapter 2, starting verse 44 hanggang 47, na kung saan ay makikita natin doon na sabi nga ng kasulatan, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari ang lahat sa lahat ang takot. Alright, 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila nakakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa pagkakataon pong ito ay matingnan po natin muna ano ba natutuhan natin last week, di ba? So, we learned first of all, it is only when we turn to God's word that we can find answers that begin to help us understand what our purpose is in this life. So kung tayo po ay dadako lamang dun sa salita ng Diyos, dun lamang natin mga kapatid, so matututuhan, maunawaan kung ano ba talaga yung purpose ni God sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko nga, hindi naman tayo pinanganak kahapon, mabubuhay ngayon at bukas ay mamamatay. So ganun lang ba yung buhay ng tao? No, I don't think so. Kumbaga, merong purpose si God, bakit tayo pinahintulot na sinilang sa mundo na ito? Sabi ko nga doon sa mga nakaraang mga pag-aaral natin, pag titignan mo yung counting science, di ba? So, nung tayo ay binubuo pa lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, di ba, napakarami na mga sperm cells ang naglaban-laban at isa ka lang, no? Maaring isa o dalawa kayo, tatlo, pinakamarami siguro 4 na lumabas sa mundo na ito. So, hindi yun aksidente. Kung baga yan ay kalooban ni God na lumabas ka sa mundong to because you have a purpose. At kinakailangan lang po talaga alamin natin ano ba yung purpose ng buhay natin, bakit tayo isinilang sa mundo na ito. Okay? So, and it is only when we accept Jesus Christ as the Savior and Lord of our lives that we can come to realize that He is the answer in helping us to live our lives to the fullest with meaning and purpose. Diba? Kasi marami pong mga tao, sa totoo lang po, nabubuhay sa mundong ito, hindi nila alam talaga ano ba yung purpose ng buhay nila. Alright? So, hindi nila alam kung ano yung purpose ng kanilang, kaya iyon na nagiging isang malaking suliranin ng sangkatauhan. Kung nabubuhay ka sa mundo na ito, hindi mo alam kung ano yung purpose ng buhay mo, napakahirap po yun. Baka ikaw yung mapasama doon sa sinasabi ni Pablo na ikaw na yung pinakakahabag-habag na nilalang na nabuhay sa mundo na ito. Because hindi mo nakilala yung Panginoon, di ba? Hindi natin tinanggap ang Panginoon.
So, yun ang isang masaklap na katotohanan sa buhay ng sangkatauhan, mga kapatid. Alright? So, sabi nga ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Pero anong sabi niya? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. So, ito yung sinasabi sa magandang balita o Biblia, no? So, isang buhay na ibinibigay ng Panginoon. Nasabing ganon, masaganang lubos. Alright? So, second, kung titignan po natin, mga kapatid, kumbaga, carrying out the purpose that the Lord has given us to fulfill includes these 5 purposes. Ano ba itong mga 5 na ito? Na kung saan, tinalakay nga natin nung nakaraan, yung dalawa rito. Alright? Ano yan? Una, to worship God. So, masyado napaka-importante yun because we are God's creator, we are God's creation, and God is our creator. So, we need always to be connected with our creator. So, dapat matutuhan natin na ang Diyos ay sambahin. At ang sinasabi nga sa banal na kasulatan, we need to worship Him in spirit and in truth. Sa katotohanan at sa espiritu because God is spirit. And then to work for God. So we need to work for God. So yan yung tinalakay natin noong nakaraan, yung dalawang yan. So to be one with the family of God. And to walk, sabi nga, to work for God, to be one with the family of God, and to walk with God. And then finally, and to witness for God. So, kung reviewin natin, no? Pag titignan natin doon, pag binasa natin yung Acts 2:42 hanggang 47, as well as yung mga iba pang mga sitas ng libro ng Biblia, so makikita natin na itong mga purposes na ito is na-fulfill ito doon sa mga first century Christians, no? So, unang-una, tinatawag silang mga alagad, but then later on sa Antioch, tinawag silang mga Christians. Doon sila pinasimulang tawaging Kristiyano. And then sabi ko nga, we are blessed because even though we are Gentiles, so ang Diyos naman ay humirang ng apostles na mga hentil, and that is yan sa katauhan ni Apostle Pablo, ni Apostle Paul. So magpatuloy po tayo. Thirdly, we also learn that to worship God is all about loving the Lord our God, no? With all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. So na matatagpuan natin doon sa Marcos 12:30. So kinakailangan pala buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Alright? So, napakamasyadong importante ito, mga kapatid, na maintindihan natin ito. So, hindi kasi pwede na ang panalambahan natin sa Diyos ay sa pamagitan lamang ng nguso, hindi sa puso. Diba? Yun ang sinasabi ko matagal na. Okay po? So, tingnan natin, paano nga ba yun? So, actually, yung first missionaries dun sa Swaziland, actually, it means a lot. Bakit po? Unang-una po, mga kapatid, it meant huge sacrifices. Bakit? Nagkaroon sila ng agony. Doon sa kanilang pagmimisyon, 2 anak nila namatay sa malaria. Okay, kung ikaw yung sabihin natin misyonaryo, tutuloy ka pa? So, 2 anak mo namatay sa malaria pagpunta ninyo doon. Nung pumunta kayo ron, kumpleto kayo. Kung ikaw yung kauna-unahang missionary doon. Tapos, habang nandun kayo, habang nagmi-mission kayo, namatay sa malaria yung mga anak mo. Baka iisipin mo, kalooban ba talaga ni God na magpunta kami rito? Kasi, ang laki ng sakripisyo, biruin mo, 2 anak mo ang namatay. So, mabuti, hindi pa napasama yung asawa mo, di ba? So, it means hard work. So, kung titignan natin yung buhay nila within 7 years, walang naniwala. Walang naniwala sa kanila. Ang marami ron, opposition. Alright? Failures. Sa loob ng 7 years, maraming failures na pinagdaanan sila.
And it also needs determination. Okay? So kung hindi determinado ang isang misyonaryo, sigurado susuko sila, alis sila ron. Sa marami ng mga setback na nangyari sa kanila. No? Maraming mga failures, maraming mga oppositions, talagang hindi naniniwala sa kanila. So, tinutuligsa sila. Biruin mo, 7 years na ganun ang sistema. Kung ikaw yon sa loob ng 7 years, araw-araw ganun yung buhay mo. Araw-araw ka nagmimisyon. Tapos araw-araw ganun yung buhay mo. Alright? Tutuloy ka pa kaya? So, baka magdalawang isip ka na, di ba? Pero, ganun talaga. Ganun yung pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at ng buong lakas. So itong kauna-unahang pamilya na nagmisyon doon, talagang kahit nagsakripisyo pa ng 2 buhay ng anak nila, ay hindi sila po sumuko. Okay? So nagkaroon sila ng hard work talaga, 7 years, walang bunga. Talagang napakatindi, no? Panalangin, luha, iyak sa Panginoong Diyos. At yun ang kanilang araw-araw na nagiging buhay doon. So mabuti pa nga kahit pati sila yung buhay nila hindi pa kinitil, ano? So ganun yung sistema. Alright, so pero ano yung naging end result, mga kapatid? After laboring for 7 years without any fruits and among severe opposition and setbacks, their first convert eventually became a catalyst for seeing thousands come to Christ. Hallelujah, di ba? So, ito yung naging result ng after 7 years na kanilang hard works and determination doon sa lugar, na kung saan araw-araw pinangangaral nila yung ebanghelyo about Christ, the Word of God. Di ba? Pero, within 7 years, walang naniniwala. But after 7 years, merong naniwalang isa. At doon na nagsimula, mga kapatid. Alright? So, ganon yung sakripisyo. Ganon yung pagmamahal, no? Pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At lahat-lahat na, kumbaga, binigay mo sa Panginoong Diyos. Okay? So, and finally, mga kapatid, no? Natutuwa natin na doon sa nakaraang pag-aaral natin, to work for God. Kinakailangan natin na gumawa, maglingkod para sa Diyos. 'Di ba? Kumbaga, God's word declares that as a believer in Jesus Christ, we have been created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2:10. Kung may mga Biblia kayo, pwede nyo yan buksan. Makikita natin doon na talagang iyon yung purpose ni God sa bawat nilalang niya. Di ba? Most especially yung mga nanampalataya. Kasi hindi naman lahat mananampalataya. Hindi naman lahat talagang maglilingkod sa Diyos. Tama? So, although gusto ng Diyos, sana lahat kung maaari. Pero talagang yun na yung nagiging challenge ng mga tao, no? Masyadong nagiging rebellious yung tao kung ano-anong mga pinagkaabalahan sa mundo na ito. At samahan pa ng spiritual warfare. Meron tayong spiritual na kaaway na hindi naman natin nakikita. Tama po? So si Satan and his evil and demonic angels. Ayan yun. So sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa pakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So isa ito, mga kapatid, na natutuwa natin noong nakaraan na kinakailangan na tayo ay ipaglingkod natin. Ano ba yung spiritual gift na ibinigay sa atin ni God? Noong first century, marami silang mga spiritual gift, mga gifted, yung mga tao noong araw, no? Pero hindi naman lahat ng mga gift na natili pa hanggang sa kasalukuyan. Alright? Pero meron pa rin mga nananatili sa kasalukuyan. Alright? So sabihin na natin na yung mga example, yung mga listahan ng mga spiritual gift.
Makikita natin yan sa Romans 12, no? 4 to 8. Ang sinasabi rito ni Apostle Paul, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Okay? So tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Kung magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo o magturo, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong mga kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Alright? So ito yung mga kaloob na kinakailangan ipaglingkod natin. So the purpose is, para yung iglesia ng Panginoon mas lalago, mas lalaki. Kung lahat-lahat ay gumagawa ayon sa kaloob na ibinigay ng Diyos, nagkakatulong-tulong, so maasahan natin na lalago at lalaki ang katawan ng Panginoon o ang iglesia ng Panginoon. Hindi lamang nagsimula sa Jerusalem, di ba? Kumbaga sa ngayon, buong mundo na nga nakalata na nga. Tama? So, meron tayong universal church na tinatawag, pero meron mga tinatawag na local congregation. So, bawat isa siguro ay talagang kinakailangan, no? Kumbaga, hindi lang siguro, kundi dapat talaga, it is a must, no? It is a must na bawat isa magsikap na maglingkod kung ano yung kaloob sa tingin niya, kung ano yung kaloob na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, ito yung ating topic na tinatalakay, no? Na kinakailangan malaman natin na makabahagi tayo doon sa purposes ni God. Ano ba yung purposes ni God sa buhay natin? Alright? So, dapat makabahagi tayo dyan. Okay po? So, ngayon, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay ipagpatuloy natin at tatalakayin natin yung tungkol sa part 2 naman, no? How to be a part, no, of God's purposes. So, sa akin lang, parang isang malaking pribilehiyo, mga kapatid, na tayo ay hirangin ni God na magiging bahagi ng purposes niya. Alright? So, nung nakaraang Miyerkules, do sa weekdays natin, di ba, meron tayong pinanood kung natatandaan ninyo. Si Arnold Schwarzenegger. Sabi niya, you've got to have a purpose. Tama, di ba? You've got to have a purpose. Kinakailangan malaman mo na may purpose yung buhay mo at hindi po pwedeng wala. May purpose talaga yan. At kung ano yung purpose ng buhay mo, yun yung dapat na ipaglingkod mo, kapatid. Kumbaga, pagsikapan natin na magawa natin kung ano yung purpose ni God sa buhay natin. Kinakailangan lamang malaman natin ano nga ba yung purpose natin para sa ganon, magawa natin ito ng mayroong kahusayan. Otherwise, talagang wala tayong magagawa, kapatid, no? Hindi natin magagawa yung purpose ng buhay natin. Alright? So, kaya kailangan po talagang alamin natin ano ba talaga yung purpose ng buhay ko? Ano ba talaga yung purpose ng buhay mo? Alright? So, tingnan natin yung pangatlo. To be one with the family of God. Okay. So, kinakailangan talaga na kumbaga makihalubilo tayo sa pamilya ng Diyos. So, alam natin that we have a biological family. But, napakamasyadong importante rin na meron tayong spiritual family. Diba? So, yung second family natin to, yung spiritual family. So, we need to be one with the family of God. So, tinawag tayo ni God. We are chosen by God. Inilagay tayo dun sa spiritual family of God. So, kinakailangan na makiisa tayo rito. Alright? Okay. So, we need to be one in fellowship with the family of God. So, this kind of fellowship, which the
which the Bible talks about has to do with encouraging and praying to one another, mga kapatid. So, napakamasyadong importante, no? Lalo na po yung mga pagpapanalangin. Alright, kahit man si Apostol Pablo, nanghingi rin ng mga panalangin sa mga kapatid nung kapanahunan niya. At sinasabi niya, ipanalangin niyo ako na magkaroon ng boldness, no? Magkaroon ng tapang na ipahayag ko yung ebanghelyo doon sa mga tao na hindi pa inaabot ng ebanghelyo. 'Di ba? So, kaya nga dito, mga kapatid, ay kinakailangan na meron tayong pagkikiisa. O katulad nito, 'di ba? Sunday worship. So, kumbaga, we gathered together. The purpose is at least to worship God, to give praises unto God. Tama? So, ganun eh. Dapat nagkakaroon tayo ng pagkikipagkaisa. Pero sad to say, yung nga yung sinasabi sa Hebrews 10:25, na kumisan ay nagiging kaugalian ng mga ibang Kristiyano na hindi na nagkakaroon ng pananambahan, hindi nagkakaroon ng pakikisama doon sa kanya mga kapatid, espiritual. Alright, kundi napapabayaan niya ito. Okay, so, ngayon, sa atin mga kapatid, uulitin ko, kung babalikan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Roma, 'di ba kanina? Kung ano yung purpose mo, kung ikaw ay isa kang encourager, encourage mo yung mga kapatid. Nasabihin natin nanghihina sa pananampalataya. Let's face the reality. Napakaraming challenges ng buhay sa mundo na ito, mga kapatid. Okay? At alam niyo 'yan. Alam ko na kayo man minsan ay dumaranas ng mga ganyan. Tama po? At kung hindi ka na-encourage, madi-discourage ka lalo. So, merong mga ganong mga tao na hindi na-encourage. Alright? Walang tao na nag-i-encourage sa kanila. Anong nangyayari? Kung minsan sumasama ang titig sa lubid. Tama po ba? Kung minsan sumasama ang titig sa lubid, kung minsan sumasama ang titig sa baril o kung whatever, kutsilyo kaya o kung ano man. Tama po? So, ganun yung nangyayari. Bakit? Wala kasing nag-i-encourage sa kanya. Alright? So, nadidepress na siya pero walang mga kapatid sa pananampalataya na inaalaman lang ano ba ang kalalagayan ni kapatid. Ang tagal-tagal na palang hindi dumadalo sa pananambahan. Okay, baka kaya merong sakit, di ba? So, kung lahat po tayo ay magkakaroon ng pagtutulungan, na katulad ng sinasabi nga ni Apostol Pablo, kung ano yung ipinagkaloob sa iyo na gift o kaloob ni God, gamitin mo sa pakikiisa dito sa spiritual family of God, di ba? So, makiisa ka, ibahagi mo yung kaloob na ipinagkaloob sa iyo ni God. Baka kasi ang kaloob mo ay encouraging, encourage mo sila, 'di ba? So kung ang kaloob mo ay talagang giving, so be it. Gawin mo ng buong puso, masaya. So ganun yung sistema. At kung sabihin natin na nagagawa ng bawat isa yung kaloob na ibinigay sa kanya ni God, nakikisa siya doon sa pamilya. So bawat isa na encourage. Hindi lang isa yung dapat na ini-encourage eh. Pati nga preacher na encourage mo rin, di ba? Sabi ko nga, kung marami nga na dumadalo man lang sa pananambahan, di ba na-encourage din yung preacher? Yung mga speaker natin. Why? Kasi pinagandaan nila, pinaghirapan nila yung kanilang mga mensahe. Tama po? So, ginawa nila yan purposely para i-encourage yung mga kapatiran. Tama? So, kasi yan ang nasasaad sa banal na kasulatan. Kinakailangan na kung yan yung kaloob ng nangangaral, mangaral ng buong kaya. Tama po? So, talagang as much as possible, pagbutihin pa yung kanyang kaloob ni God. Kumbaga, hasain pa, parang sharpening the saw, di ba?
So natatandaan nyo ba yung kwento about sharpening the saw? So kwento ko lang ng konti para doon sa mga hindi pa nakakalam ng sharpening the saw. Actually, nagkaroon ng contest. Merong contest na nangyari at yung dalawa na ito, dalawa lang sila yung nag-join. Alright? Yung isa, nagsimula sila umaga. Kinakailangan matapos sa hapon bago lumubog ang araw. And then, ang contest na nangyari dito, paramihan nung masisibak na kahoy. Yung mga troso, nandiyan na, nakahanda na. Pero kinakailangan buong maghapon, nagagawa sila, yung pinakamarami, yun ang mananalo. Okay po? So, nagtataka, no? Kumbaga nagtataka yung isa. Kasi sibak siya ng sibak. Tapos nakikita niya naman yung isa, laging nagpapahinga. Sabi niya, sa isip-isip niya, sigurado ako na mananalo pag lubog ng araw. 'Di ba? Kasi yung isang kalaban ko, laging pahinga ng pahinga. Tama? So siya naman, sibak ng sibak. Alright? So, ngayon, ang nangyari doon, nung lumubog na yung araw, natapos na yung contest, nagulat siya, kasi mas maraming nasibak kung lagi nagpapahinga. Alright? Nagtaka siya, bakit nagkaganon? Ako nga halos hindi na magpahinga. 'Di ba? Ang pahinga ko na lang kain. Tama? At kung minsan kung naiihi, yun lang ang pahinga niya. Pero sabi niya ganun, yung isa every 2 hours yata nagpapahinga. Pagkatapos paglubog ng araw, siya pa ang mas maraming nasibak. Tama? So actually, no, so yan ang isang kwento na istorya na kinakailangan talaga, no, hasain natin yung ating mga kaloob, 'di ba? Yung kaloob natin, gamitin natin, 'di ba? So sharpening the saw, kinakailangan po mag-a-analyze din po tayo bakit kaya si kapatid na ganito hindi nalo, baka kinakailangan ngayon naman high-tech na tayo, mga kapatid. 'Di ba? Wala nang malayo sa ngayon napakalapit na Pindutin mo lang yung cellphone, makakausap mo na. Virtual, makakaharap mo pa. Tama po ba? Kaya actually, there is no excuses in this millennial generation. Masyadong high-tech ng ating mga panahon ngayon. Lahat-lahat na halos ang bilis ng sinasabi natin na renovation ng lahat-lahat ng innovation, I mean. Ang daming innovation na ginagawa ng lahat ng mga technology na yan. Tama po? Kung susuriin mo lamang. Kaya nga ito, di ba, itong technology na ito, pinadali sa pamamagitan ng pandemya na discover natin, pwede pala kahit na magkaroon lang online worship. Kung hindi pa talaga pwede yung face-to-face, di ba? So, pero sa ngayon naman, hari naman na magpatuloy na, no, na unti-unti na napayagan na talaga yung face-to-face kasi sa ngayon medyo lumuluwag na. Alright po? So yan. So kinakailangan na hasain din natin. So kung ginagamit natin yung ating mga gift, lalong nahahasayan. Okay? So tignan natin, hasa-hasa tayo. Pero pagka hindi natin nagagamit yan, hindi nahahasayan, so napupurol din naman. Okay? So ganun yung nangyayari, mga kapatid, ha? So, sa Acts chapter 2, verse 42, makikita natin dito. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Alright? So, andito na yung pagsasama-sama, di ba? Okay, nagsasama-sama. Kaya nga, kinakailangan nating makisama sa pamilya ng Diyos. Tama po? So, yun yung ating yung ating paksa na tinatalakay sa kasalukuyan. Alright? Okay, so wag nating kaliligtaan, mga kapatid, na yung fellowship, no? Pag makikita mo rito, it includes also sharpening of one another's, no? So that we become more like Jesus Christ.
So, yung sinasabi ko kanina na pag-asa, gamitin mo yung kaloob mo, yung gift na binigay ni God para mahasa mo siya. So, it's include na yung pag-sharpening. Tama po? So, ngayon, kung hindi natin kasi ang gagamitin, mga kapatid, times will come, mawawala din yan eh. Kung natandaan niyo yung mga talinghaga ng Panginoon tungkol dun sa mga talent, 'di ba? Merong binigyan ng marami, merong kaunti, merong isa lang ang binigay. Tama? Pero ano ginawa nung binigyan ng marami? 'Di ba? Ginamit niya, ininegosyo niya pa. Kumita pa ng another na 5 na talents. Okay? So, kaya nung dumating ang Panginoon na nagsulit sila, ano sabi ng Panginoon? 'Di ba? Good and faithful servant. Kita mo yung papuri sa kanya. Isa kang napakabuti at matapat na naalipin, sabi ng kanyang Panginoon. But of course, so yung talinghaga ng Panginoon ay tumutungkol po yan sa mga mananampalataya. Alright? So kung tayo po ay binigyan kasi merong iba talaga, maraming talento ang pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. 'Di ba? Merong talento sila ng, sabihin mo, pangangaral. Tapos pag-i-encourage. Alright? So, merong kaloob ng singing. Tama? So, depende kung ano yung kaloob. Pero tingnan mo yung sabi ng Panginoon sa kanyang talinghaga. Anong ginawa nung isa? Ang ginawa niya, hindi niya yung ginamit. Hindi niya pinalago. Hindi niya iniambag. Alright? So, anong ginawa niya? Ibinaon sa lupa. So, anong sabi ng Panginoon? Isa kang tamad at hindi mapagkatiwala ang alipin. Tama po? So, kung titignan mo, kapag ginagamit natin, mga kapatid, para sa iglesia ng Panginoon, yung talento, yung gift na ibinigay sa atin ni God, merong reward, merong papuri. Kaya nga ang sabi ron sa isang tao, yung binigyan na lang ng isang kaloob, kunin sa kanya yung isa, ibigay dun sa merong 5. Sapagkat ang mayroon ay magkakaroon pa at ang wala, pati na yung nasa kanya, kukunin pa. Kita mo na yon. So, biblical po yan, mga kapatid. No? Kinakailangan na sa alang-alang natin at suriin natin ang ating mga sarili, ano ba yung gift na binigay ni God sa akin? Spiritual gift. 'Di ba? Ano ba yung talento na ito na ibinigay sa akin ni God? Paano ko ba siya gagamitin? Paano ko ba siya palalaguin? Hindi pwede mga kapatid na gusto nating lumago pero wala naman tayong ginagawang aksyon. 'Di ba? So kinakailangan kasi kung gusto nating makamit yung isang bagay, kinakailangan nating mag-aksyon. Otherwise, wala talaga mangyayari po 'yun. Tama po? Sabi dun sa isang quotation na nabasa ko, the distance between your dreams and reality, okay? Tingnan mo po yung pangarap mo, nangarap ka na maging ganito ang buhay mo. Pero ang sabi doon, the distance between dreams and reality, yung pangarap at saka yung kaganapan nito. Okay? Merong distansya yan. Ano ang distansya niyan? Para magkaroon ng katotohanan yan, ma-achieve mo yan, ang sabi doon is called action. 'Di ba? Ang ganda. Kaya nga, kinakailangan umaksyon talaga eh. O, hindi po pwede na magkaroon ng tawag na blame shifting. O, isisisi natin sa iba yung mga bagay na hindi natin nakamit because, 'di ba, sabi natin kasi ganyan lang mga magulang ko pinanganak na akong mahirap O, 'di ba? Mamamatay na akong mahirap. Pero hindi kasi po ganoon 'yon. Kung mahirap yung mga magulang mo, siguro hanggang doon lang inabot niya. 'Di ba? Hindi niya natutuhan yung dapat na matutuhan. Ibig sabihin ba hindi ka na magsisikap? Wala ka ng aksyon na gagawin? So dapat merong aksyon na gagawin. Kung sabihin natin na sa spiritual, kung sabihin natin na yung magulang mo, isa lang ang gift na ibinigay ni God. So, ibig ba sabihin, isa na rin ang gift mo? So, tingnan mo yung sarili mo. Baka marami kang gift.
na binigay si God. At kapag yung gift na yan ay hinasa mo yan, di ba? Ang mangyayari doon, ang sabi ni God, doon sa talent, ang mayroon ay magkakaroon pa. At ang wala, pati na yung nasa kanya, kukunin pa. Duruin mo na yun. So ano ba ang gusto natin? Yung tayo ay magkaroon ng marami? O yung tayo talaga ay walang-wala? Hindi ba mas masaya kung mayroon tayong marami? Kasi mas marami tayong maitutulong sa iglesia ng Panginoon. Tama po? Kung halimbawa, pinagkalooban ka ni God, meron kang gift ng, sabihin natin, analyzer ka. So, magagamit mo yan para sa kalalago ng iglesia ng Panginoon. Kung may leadership, pwede rin. Magagamit lalo. Tama? So, wag nating mga kapatid na isipin na, baka hindi ko to kaya. Okay, kinakailangan po magkaroon ng tawag na sharpening. Oo. Okay? So ngayon, ang sistema diyan mga kapatid, ang tanong doon, how should we respond to God's sharpening? Kuminsan kasi gusto ni God na magamit tayo. Hahasain tayo ni God. Pero ang tanong doon, ano yung response natin? Payag ba tayo? Willing ba tayo na magpahasa? Willing ba tayo na magpagamit? 'Di ba? Doon sa ating Ama sa Langit para sa ikabubuti hindi lamang ng ating sarili kundi ng buong sambahayan ng Diyos sa spiritual family of God. 'Di ba? Sa iglesia ng Panginoon. So ganoon ang sistema. All right? So depende sa atin 'yan kung ano yung ating response. Kung ang response natin talaga ay hindi tayo papayag, actually, no, sa Biblia yan, meron talagang example yan, di ba? Sinasabi rito sa John 15:2. Di ba? So God wants to sharpen, ibig sabihin nun, ipuprune tayo ng Diyos. Okay? So kasi yung ubas, ganun kasi sa ubas mga kapatid kung marunong ka ng kung meron kang counting idea about do sa pagtatanim ng ubas. Okay? So although dito sa atin kasi bihira lang ang nagtatanim ng ubas, no? Pero ang sistema niyang kapatid, yung mga sanga na masyado ng malalaki, mahahaba, na hindi naman nagbubunga, pinuprune kasi yun tinatanggal kasi yun. Okay? Para yung mga nagbubunga ng mga sanga, mas lalo pang magbunga ng hitik. O ganun yung sistema nun. So, kung minsan, gusto tayo ni God na tatanggalan, no? Tatanggalin sa atin yung mga sanga na hindi karapat-dapat. Okay? So, ano yung mga sanga na hindi karapat-dapat? Most probably, ayaw ni God ng katamaran. 'Di ba? Kung meron tayong ugali ng katamaran, nakalakihan natin yung katamaran. So, actually po, ang Biblia, ang sinasabi ng Biblia, sa mga taong tamad, magugutom daw yan. 'Di ba? So, kaya nga, ayaw ni God ng taong tamad di ba? Kasi ang kahinat na natin doon is gutom. So, ang gusto ni God talaga, masipag. So, gusto ni God tanggalin yon. Pero ayaw tayo. Talagang hindi mababago po buhay natin. 'Di ba? So, ganun yung mangyayari. So, God wants us to share, kumbaga, God wants to sharpen us so that He can bear more fruit through us for His glory. Alright? Gustong-gusto ni God na i-prune tayo. Para ano? Para lalago tayo. Magbubunga tayo. Pag nagbunga tayo, magagamit natin yan sa kaluwalhatian ng ating Ama sa Langit. Okay, so ganun ang sistema doon. Paano kapag tayo naman ay tumakbo? Diba? Okay? Kuminsan, merong mga tao na ganito kasi mga kapatid Kumbaga, God speaks, no? Nagsasalita yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. At kuminsan, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga kapwa mo mananampalataya. Okay? So, ganun po yun. Kaya nga, ang katanungan dito, what if we run from the people and the situation that God is using us in order to sharpen us? Okay? Gusto ni God na patalasin tayo, gamitin yung ating
kumbaga spiritual gift, talent na ibinigay niya sa atin, eh paano kung ayaw natin? Ayaw nating makinig. 'Di ba? Ang tanong, tatalas pa kaya tayo? So wala na tayong pagkakataon na tumalas, mga kapatid. Kasi nga hindi natin kasi nakita ng maliwanag na ginagamit pala ni God yung tao na yon para tayo ay magamit niya sa kanyang ikaluluwalhati. Alright? So hindi natin nakita yon. Kumbaga, ang sistema, imbis na tayo ay magpahasa, ay natisod pa tayo. Bakit yata yung mga preaching ni kapatid na Lito puro patama sa akin? O malay ko ba? 'Di ba? Yan ang gusto na ipangaral Yan ang gusto ni God na ipangaral. So most probably, God wanted us, each and every one of us. Kasi alam niyo po, mga kapatid, kapag nangangaral po, even yung mga preachers, kuminsan tinatamaan din ng mga preachers. Oo. So gusto ni God na magkaroon ng pagbabago. Alright? So hindi po pwede na iiwasan natin yung salita ng Diyos for the sake of some brethren na gano'n. Pagka gano'n po kasi medyo ikino-compromise po natin yung salita ng Diyos. Alright? Marami na pong nangyari kasing ganyan, mga kapatid, pero hindi po kasi pwede Tama? So kung ano yung conviction ni God na ipangaral natin, ipangangaral po natin. At hindi po natin pwedeng i-compromise yung salita ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos. Okay? At uulitin ko po, kung minsan po kahit ang mga preacher, kapag yan nagpipreach sila, tinatamaan din po yan. O marami pong beses na naranasan ko na yan. Na nakikita ko yung aking sarili na kinakailangan pala, baguhin ko rin pala yung mga bagay na yon. Di ba po? So, ganun po yun. Pero kung ayaw natin na magpahasa sa Diyos, ayaw natin na magpa-prune, ayaw natin na tanggalin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa buhay ng Kristiyano, ang tendency po natin dyan is matisod tayo, hindi na tayo dumalo sa mga pagtitipon. So, ganun po ang magiging resulta niyan. Kaya positive, negative, di ba? Pero siyempre po, dapat maintindihan natin yung salita ng Diyos, hindi po natin pwedeng ikompromiso, mga kapatid. Amin po ba? Okay, so tignan po natin. So, pag tignan mo sa James, di ba? James chapter 1 verse 2. Anong sabi ni James? My brethren, count it all joy when you fall into various trials. The question is why? Bakit kaya sinabi yan ni Apostle James? 'Di ba? Si James kasi isa siya sa mga nagiging elders, nung first century yan. The question is why? Bakit kaya? Imbis na may trials na, masaya ka pa? 'Di ba? Parang hindi yata yan normal. Ang bigat-bigat ng trials ko, magsasaya pa ako. Tama po. Ano ba ang purpose? Bakit sinasabi niya yan? So, yun ang isang malaking katanungan natin. So, tignan natin, Ang answer po niyan, nandito sa verse 3 and 4. Alright? Knowing that the testing of your faith produces patience. Nakita mo na? Tinesting yung ating pananampalataya. Kumbaga, test of faith lang pala yun na binigay sa atin. Para ano? Para humaba yung ating pasensya. Okay? But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So this is God wants us to be. Ito yung gusto ni God sa atin na lahat tayo po ay kinakailangang ipoprone, idadaan sa test. Mga kapatid, nakita nyo na ba yung paggawa ng ginto? 'Di ba? Ang ginto, isinasalang yan sa pinakamainit na apoy para lumabas ang 24 carats. Tama po ba? And then, ang diamond, nakita niya na po ba yung diamond? Pag nakita niyo yung diamond na buong-buo na, yung nabibili na ngayon sa mga department store, napakaganda siyang tignan. Pero pag nakakita ka po ng diamond, kumisan pangit yung diamond Pero alam niyo po ba kung bakit gumaganda ng ganon? Dumadaan po sila sa ginagrind yan. Nililiha yan, grinder. Dumadaan sila sa grinder na pino.
Para ano? Para kubinis, para gumanda. Alright? Nakita ninyo? So, parang ganun po tayo yung mga Kristiyano, parang ganun ang sistema. Okay? So, kinakailangan dumaan yung ating pananampalataya sa test. Meron tayong test of faith para humaba yung ating pasensya. Tama? And then, darating yung time na pag humahaba na yung pasensya natin, o hindi na tayo masyadong sabihin natin, kung dati tayo mga magagalitin, hindi na. Ang haba na ng pasensya natin. Di ba? Tapos, sabi nga dito, darating yung time, magkakaroon na tayo ng perfection. Ibig sabihin, talagang na-master na natin yung bagay na yon. Alam ko na yung bagay na yan, na magbibigay ng galit sa akin. Ngayon, hindi na. Kasi na-develop ko na yung pasensya. Di ba? At saka, sabing ganon, magiging kumpleto na tayo, wala nang pagkukulang. Alright? Pero, kinakailangan, we are willing mga kapatid, na talagang magpa-prune kay God. Ibig sabihin, ititrim niya tayo. Aalisin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating buhay. Alright? So, napakarami po yan. Okay, so i-analyze natin sa ating mga sarili. So, ano yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat sa ating buhay? So, sabihin nga natin, isa na yung katamaran. Pangalawa siguro, yung pagiging takot. Diba? Ang sinasabi nga sa 2 Timothy, diba? Chapter 1 verse 7, di naman tayo binigyan ni God ng espiritu ng pagkatakot. Ay binigay sa atin kapangyarihan, power, love, sound mind. Diba? Kita mo? So, yun ay binigay sa atin Pero, nandun yung takot sa atin. Alright? Nananatili tayo nabubuhay dun sa takot because ayaw natin kasing sumubok. Ngayon, pag ayaw mong sumubok, paano mo malalaman kung kaya mo pala yung isang bagay? Diba? So, sabi nga, naalala ko yung isang missionary, si Brother Ed Poblete. Siguro, kilala nyo po yun. Alright? Nung magkaroon siya dati ng isang preaching, hindi ko makakalimutan yon. Sabi niya, fake it until you like it. Di ba? Sa simula, parang sabi mo, hindi mo kaya. Sabi niya, fake it until you like it. Di ba? Parang hindi ka komportable. Pero fake it until you like it. So, ganun hanggang sa nasanay ka na, ay, madali lang pala ito. Akala ko nung una, ang hirap-hirap Ano dahil doon? Dahil sa takot. 'Di ba? Pero ang sinasabi ng kasulatan ng Diyos, 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God did not give us the spirit of fear, but power. Biruin mo, power, kapangyarihan. Meron pala tayong kapangyarihan na ibinigay sa atin ni God para gamitin natin yung mga talent na ibinigay sa atin. So, wag lang tayong matakot. Kung hindi pala nanggagaling sa Diyos ang takot, kanino pala galing yan? Pag-isipan natin kung kanino mga kapatid. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi yan galing sa Diyos. For God did not give us the spirit of fear. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Okay? So, dapat darating yung time, sabi nga ito na kumpleto na tayo and lacking nothing. 'Di ba? Dumating doon sa punto na kumpleto na, wala nang pagkukulang sa atin. Alright? So, ano yan? Hindi naman po yan madali. By gradual process. By gradual process. Alright? Unti-unti, hanggang sa maperfecto na natin yung isang bagay. So, most probably, na perfecto natin yung isang bagay, o kinakailangan, iba na naman. Tama? So, pero yung isang bagay na yun, subukan muna natin, paulit-ulit, sabing ganon, hanggang sa maperfecto natin. Ano yung sabi ng kasabihan? 'Di ba? Repetition makes perfect. Diba? Paulit-ulit lang. Hanggang sa magamay na natin, matutuhan natin, at maging bihasa tayo doon sa bagay na yon. Tama po? So, ang purpose ay upang tayo ay makiisa, no? Doon sa pamilya ng Diyos. Maipaglingkod natin doon sa sambahayan ng Diyos yung kaloob sa atin na gift ni God. Alright? So, tignan po natin ito. What if we lack wisdom? Sabi natin, ay kulang kasi ako sa kaalaman Kulang ako sa talino. Akala ko rin nung araw,
Talagang ako po, akala ko nung araw super talaga, super duper bobo ko. Pero hindi po kasi, yun lang kasi sinasaksak ko sa utak ko. Di ba po? So once na yan ang sinaksak natin sa utak natin, yun talaga mangyayari sa atin kasi iyon ang pinaniniwalaan natin eh. Okay? Ang sabi rito sa kasulatan, if you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So, yan linaw-linaw po ng sinasabi ng kasulatan, di ba? Kung ang sino man ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na hindi nanunumbat. Sabing ganon, at sagana sa pagbibigay. At sabi niya ganon, di ba? Pagkakaloban siya nito. Okay? Pero kapatid, di ba? Halimbawa, sabihin na, ba't ako hindi ako tumatanggap? Baka may problema kapag hindi ka tumatanggap. Kasi yung susunod na mga talata, ang sinasabi rito, merong kondisyon. Ano ang kondisyon, mga kapatid? But let him ask in faith. Di ba? Humingi siya ng ayon sa pananampalataya. With no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the winds. Alright? So, kinakailangan pala sa paghingi, huwag tayo magduda. Panampalatayaan na natin. So, ganun pala yung ganun pala yung gusto ni God sa bawat isa na humihingi sa Kanya. Kasi once na nagduda ka, ibig sabihin, ay hindi ka natatanggap no. Para kang isa kang wave. Like a wave of the sea, yung alon. Di ba? Hinahangin-hangin ka, bahala ka kung saan ka mapunta, saan ka mapadpad, pero wala kang direksyon. Tama po? Walang direksyon. So, ganun ang sistema. Kung saan lang itaboy ng hangin, dun lang siya pupunta. Alright? Verse 7, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Kita mo po yung kondisyon. Kung tayo po pala mga kapatid na merong pagdududa, ay sabing gano'n huwag mo nang asahan na tatanggap ka ng anuman sa Panginoon. Bakit? He is a double-minded man, unstable in all his ways. So ito pala yung isang naging sekreto, sabihin natin, na napaka-importante na malaman natin, na kapag tayo pala humingi kay God, 100% paniwalaan natin, at wag natin pagdudahan, ipagkakalob sa atin. 'Di ba? Pero ang sabi doon, kung tayo nagdududa, double-minded tayo, hindi natin, kumbaga, ano ba talaga gusto mo? 'Di ba? Ano ba talaga gusto mo? Kung ano talaga yung gusto mo, hiningi mo kay God, paniwalaan mo. Sabi, hindi, ako talaga, gusto ko talaga mag-preach. Ako talaga, gusto ko talaga na matutong mag-song lead. 'Di ba? Panalangin mo kay God. And then, lagyan mo na action, kapatid. Kasi kahit na panalangin ka ng panalangin, alam mo ba, sabihin natin, gusto ko kasi sa taong ito lumaki yung income ko. Wala ka namang ginagawa, sabihin natin, ang income mo ay 10,000 monthly. 'Di ba? 15,000 monthly. Gusto mo lumaki ang income mo, hindi naman nagtataas yung boss mo ng income, kailan ka tataas ng income? Ang isipin mo siguro, magdagdag ka ng additional na income para tumaas yung income. Dapat meron kang gawin. Kung wala kang gagawin, walang mababago, the same pa rin. Tama po, the same din sa atin mga kapatid. Sa spiritual natin, we are spiritual family. So we need to to help each other, 'di ba? Gamitin natin yung ating mga gift na ipinagkaloob ni God para sa paglilingkod sa iglesia ng Panginoon upang ang iglesia ng Panginoon ay talagang lalago ng mas mabilis. Amin po ba yan? Okay, kung natututo po tayo, chat lang tayo dyan sa chat box natin kung natututo po tayo mga kapatid. Alright? Okay, so tignan natin yung istorya ni Jonah. Sino ba nakakakilala kay Jonah? Diba? Si Jonah, isa ito sa pinili ni God na magiging amen, no? Okay. Isa ito sa pinili ni God na gagamitin niya
Oh, thank you so much po sa mga Isidros family, kay Rose, at saka dito sa ating kapatid si Rachel. At least natututo tayo. Thanks God, ano? Si Jonah po, isa siya sa pinili ng Diyos na gamitin. Pero kung nabasa niyo po ang istorya ni Jonah, imbis na sumunod siya sa Diyos, anong ginawa niya? Hindi ba tumakas? Sa isipin niya, ay ayoko, 'di ba? Ayoko magpagamit eh. Tama? Imbis na pumunta sa Ninive, hindi ganon. Tumakas siya. Kaya ano nangyari? Hindi naman natin matatakasan si God. 'Di ba? Kasi si God is omniscience, omnipotence, omnipresence. Tama po? Walang lugar na hindi pwedeng abutin ni God. Okay? So kaya nga, nung tumakas si Jonah, of course, alam ni God yun, tatakas si Jonah. Tumatakas si Jonah. Kaya nung ano nangyari, dun sa barko, nagkaroon na isang napakalakas na unos. Na kung saan, yung kapitan ng barko, sabi na, ilaglag nyo na lahat yung mga yung mga gamit ninyo, at saka manalangin kayo sa inyong mga Diyos. O, di ba? Kung sino yung tinatawagan yung Diyos, baka dinggin kayo. Pero si Jonah, anong ginagawa? Natutulog. Tama? Pero nung hindi na siya makatiis, sinabi niya, kasi tinatapon na yung mga gamit eh. So, ako na lang itapon nyo, no? Kasi merong gusto ang Diyos ipagawa sa akin, tumakas ako. O itinapon nila si Jonah. So, siguro iniisip ni Jonah na ako na lang, bahala na mamatay, wag na kayo madamay. Pero anong ginawa? Kinain siya ng balyena. 3 days and 3 nights. Alright? So, pagkatapos, inuluwasan ng balyena, dun mismo sa kanyang mission place. Sa Ninive. Alright? Diba? So, hindi natin pwedeng takasan si God eh. Kung minsan, gusto natin takasan si God, ayaw natin gawin yung mga bagay na gusto ni God na ipagawa sa atin. Parang si Jonah. Tumatakas tayo, pero hindi natin matatakasan po si God. Alright? So, kinakailangan lang talaga kapatid na magpagamit tayo sa God, kay God, para sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. Sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kapurihan. At sa ikalalago ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? So, tayo ba katulad ni Jonas? O tayo ba yung modern Jonah sa panahong kasalukuyan, mga kapatid? Kumbaga yung panahon natin ngayon millennium na tayo ngayon eh. Ang daming mga millennial, kumbaga millennial age na tayo eh. Tama? So tandaan natin po mga kapatid, merong purpose yung buhay ng bawat isa sa atin. At kung ano yung purpose ni God sa buhay ng bawat isa sa atin, importante lang po, makita natin yung purpose na yon. Kasi kung makikita natin yung purpose na yon, di ba? Manalangin tayo kay God na magamit yung purpose na yon. So, alam ko, kung ikaw ay nananampalataya kay God, mga kapatid, no? Kinakailangan talaga manampalataya ka ng 100%. Huwag ka magduda. Yung sinasabi ni Apostle James, huwag ka magduda sa ating Diyos. Kumbaga, God is alive and God is powerful and He is able to hear our prayers. Hindi lang doon sa panahon na naririnig tayo ni God. Pwede rin niyang dinggin yung ating mga panalangin. Kaya lang, kapag humingi tayo, ano ba talaga gusto natin? Di ba? Humingi tayo ng isang bagay, pero medyo nagkaroon tayo ng test of faith. Sabi, mukha yatang hindi yata para sa akin to. Di ba? Hindi yata para sa akin to kasi ang tagal-tagal yung sagot ni God, hindi nangyayari. So, ikaw na mismo nagduda na hindi para talaga sa iyo yun. Kung ganun yung kaisipan mo, na wala kang determination, hindi mo na sinasamahan talaga ng hard work, okay, wala talaga mangyayari, kapatid. So, dapat stretch natin yung ating sarili. Alright? Sabi doon sa kasabihan, we need to run an extra miles. O, paano ba ang ibig sabihin nun? We need to run an extra miles.
kung dumating na tayo doon sa punto na para bagang iyon na hanggang doon na lang yung kakayahan natin, pilitin pa natin. 'Di ba? Stretch pa natin yung sarili natin. Baka hindi pa nakakalabas yung full potential. Dapat palabasin natin yung full potential na tinatago ni God. Manalangin pa tayo at huwag tayo magduda, mga kapatid. Okay? Kasi naniniwala ako, yung bawat buhay ng tao dito sa mundo na ito, merong purpose. Okay? Nung last Wednesday, ipinalabas natin yung buhay ni Arnold Schwarzenegger. 'Di ba? Kung titignan mo, bakit siya nagtagumpay? Kasi meron siyang vision eh. At doon sa vision niya, nakita niya yung blueprint ng buhay niya. Yung plano. Tama? Sabi niya, this is the blueprint of my life. Okay? So, nung nakita niya, kumbaga meron siyang dreams na nakita, hinahanap niya, paano magkakaroon ng katuparan yung dreams na yon? Alright? Ano ba yung dreams niya? Ang dreams niya, ayaw niyang tumira sa Austria eh. Gusto niya, sabi niya, may nahanap siya na ibang buhay ang gusto ko, hindi dito eh. Oo. Something na unique, special, hindi dito sa Austria. Alright? So parang pag titignan mo, parang aksidente lang na biglang napanood niya yung documentary ng United States. Yung mga yung mga 6 freeways, napakalalawak ng kalsada, mga high-rises building, yung ganon. Nung nakita niya yon at napanood niya yon, sabi niya, diyan ko talaga gustong tumira. Oo. Diyan ko gustong pumunta. At diyan ko gustong tumira. 'Di ba? So, nagkaroon siya ng vision eh. Maliwanag na maliwanag yung vision niya. Kaya nga sabi niya, nangyari sa akin to because maliwanag yung vision ko eh. At nanatili ako doon sa vision ko. Pero ang tanong kasi doon, paano niya gagawin yon? Paano ba mangyayari yon? So, yun din ang katanungan niya. Sa 11 years old na bata, di ba? 11 years old pa lang, may vision na siya eh. And then, makita niya yung magazine ni Reg Spark. Yung Mr. Universe. Na nagigiring Samsung ba? Okay? Hercules pala, naging Hercules. Alright? So, nakita niya, sabi niya, this is the blueprint of my life. Diba? Nakita niya pala, yung pamamaraan na gagamitin pala doon is kinakailangan na magiging Mr. Universe siya para mangyayari yung buhay niya. Natitira sa US at talagang kikita siya ng talagang millions of dollars, magiging sikat siya. Ang dami mga trials actually. O, hindi po madali yung nangyari sa kanya. May sakripisyo. May sakripisyo siyang ginawa. Anong sakripisyo niyang ginawa? 'Di ba? Kasi kung wala siyang gagawin, walang mababago eh. Kaya ang ginawa niya, nag-enroll siya doon sa gym. Pag nag-enroll ka sa gym, at least mga 1 oras, 2 oras, mahaba na yon. Pero siya po iba eh. 5 to 6 hours a day. 'Di ba? Ganon yung inuubos niyang oras sa pagpapalaki ng katawan. At nagtataka yung mga tao, ginagawa niya yon, masaya pa siya, nakangiti pa siya. Kahit hirap na siya, pagod na siya. Why? Nagtatanong yung mga tao, bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang ginagawa mo? 'Di ba? Kasi sabi niya, in front of me, sabi niya gano'n, nakikita niya yung title ng Mr. Universe. 'Di ba? Sabi niya, because I'm hitting a goal. Meron siyang goal eh. Tama? So sa Kristiyanong buhay, the same mga kapatid eh. 'Di ba? Sabi ko nga, the ultimate goal of a Christian is heaven. Eh paano tayo makakarating sa heaven kung wala tayong goal? If we are not hitting heaven. Sabi ni Arnold Schwarzenegger, in front of me, I'm hitting a goal. The title of Mr. Universe. O, biruin mo yon. Samantalang sa mga Kristiyano, mga kapatid, we are also hitting a goal. And that is heaven.
Ang tanong lang, paano natin maabot yung heaven? Anong aksyon ang gagawin natin? Tandaan natin, the distance between our dreams or vision and reality is called action. O anong aksyon ang gagawin natin, mga kapatid? Tulad ba tayo kay Jonah? Alright? Tatakas? Tatakas ba tayo kapag gusto ni God na gamitin tayo sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan? Mau-offend ba tayo kapag sinasabihan tayo ng ating kapatid kasama sa pananampalataya, asawa kaya, kapatid kaya, o ibang preacher kaya, na kinakailangan pala baguhin natin tong attitude na ito? So dapat nating alalahanin, mga kapatid, na mayroong purpose yung buhay ng bawat isa sa atin. Amin po ba yan? Alright? At tandaan natin, mga kapatid, na meron tayong misyon na gagampanan. Yung Great Commission. Bilang mga disipulo, bilang mga Kristiyano, binigyan tayo ng Great Commission. Matthew 28:19-20, Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright? Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Nandiyan yung promise ng Panginoon. Why afraid? Hindi naman tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. 'Di ba? So tanggalin natin yung takot, tanggalin natin yung duda, and then kinakailangan lang na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya upang ma-achieve natin yung ating dreams o yung goal natin. Kapatid, sino ka man, no, na nakikinig ngayon sa mensaheng ito, tandaan mo, kung wala tayong babaguhin, walang mababago sa buhay natin. Kung nangangarap tayo, kinakailangan yung mga pangarap natin na yan, magkaroon tayo ng plano, magkaroon tayo ng goal, di ba? Magkaroon tayo ng action para magkaroon siya ng reality. Otherwise, wala pong magkakaroon ng pagbabago talaga. So kung ano man yung mga talent na ibinigay sa atin ni God, kinakailangan makiisa tayo sa spiritual family, which is the Church of the Lord. Okay? So nandito na tayo sa Kingdom of the Lord, at kinakailangan, ito yung ating spiritual family, na kung saan kinakailangan natin makiisa, makihalubilo, makipag-communicate, gawin natin kung ano yung gusto ni God na gawin natin, yung purpose ng buhay natin. Ang sabi nga ni Arnold Schwarzenegger, you've got to have a purpose. Diba? Dapat alamin natin yung purpose natin. You've got to have a purpose. Dapat meron kang purpose ng buhay mo. Hindi po pwedeng wala. Okay? So, tandaan po natin yan, mga kapatid. Bawat isa sa atin, merong purpose yung buhay natin. Amin po ba? So, with that, I end my message this Lord's Day na ito, and to God be the glory. Back to you, kapatid na Jomar. Okay mga kapatid, tayo po umawit ng dalawang awit. Jesus keep me near the cross and come share the Lord. And after that song ay magpo-proceed na po tayo sa ating Lord's Communion, kung saan ating inaalala yung pagkamatay, pagkalibing at pagkapuhay ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. And let's sing. Jesus keep me near the cross. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory
raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. We gather here in Jesus' name. His love is burning in our hearts like living flame. For through the loving Son, the Father makes us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. No one is a stranger here, everyone belongs. Finding our forgiveness here, we in turn forgive all wrongs. He joins us here, he breaks the bread. The Lord who pours the cup is risen from the dead. The one we love the most is now our gracious host. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. We are now a family of which the Lord is head. Though unseen, he meets us here in the breaking of the bread. We'll gather soon where angels sing. We'll see the glory of our Lord and coming King. Now we anticipate the feast for which we wait. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord.
Mga kapatid, tayo po mag-proceed na sa ating Lord's Supper or Lord's Communion. Kung saan ay ating inaalala yung sakripisyo ni Jesus Christ para po tayo magkaroon ng salvation. Siya na po yung nagbayad ng ating mga kasalanan, ibig na tayo. At muli po nating basahin sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 29. At ito po ang sinasabi. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in the remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in a worthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. Tayo po'y manalangin mga kapatid para sa unleavened bread. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at this moment ay inaalala po namin yung dakilang pagmamahal niyo po sa amin kung saan ipinadala niyo po rito yung inyong pong kaisa-isang anak na si Jesus Christ upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at kami po itubusin sa aming mga pagkakasala. At kami po humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, sa mga pagkukulang po namin sa inyo, Ama. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa inyo, Ama. Sa inyo pong pagmamahal, we are destined sa hell talaga, Ama. Ngunit lahat ng ito ay nagbago. Yung si Jesus Christ ay namatay para sa amin, Ama. At siya na po yung nagbayad ng aming mga kasalanan. Imbis na kami po, Ama. At narito ang living bread na sumisimbolo sa katawan ni Jesus Christ na ay niyo pong basbasan ng mga nakahandang tinapay na ito sa mga tatahanan ng mga kapatiran naman at maging karapat-dapat ang bawat isa sa pagkain nito. Maraming pong salamat, Ama, sa inyo pong pagmamahal po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulit po tayong manalangin mga kapatid para sa fruit of the vine. Muli amang Diyos, kami po ay dumadalangin sa inyo at tinatas po namin at this moment ang katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Naway niyo pong basbasan ang katas ng ubas na ito at nawawag karapat-dapat ang bawat isa sa pag-inom nito. Muli kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa buhay na dugo ni Kristo, Ama, na hanggang sa ngayon ay naglilinis sa amin, nagpapatawad ng mga kasalanan. Patuloy niyo po kaming linisin ng dugo ni Kristo upang kami po ay magkarapat-dapat sa inyo, Ama. Maraming pong salamat, Ama, sa lahat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, muli mga kapatid, tayo po dumako sa offerings. At muli po natin basahin ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 9. And the Bible says, The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he decided in his heart,
not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Muli, mga nalangin tayo mga kapatid. Ama, sa mulig na po'y dumadalangin sa inyo at nagpapasalamat sa mga blessings naming natatanggap sa pang-araw-araw, sa mga needs po namin na kayo po ang siya nagpo-provide sa araw-araw, Ama. Hindi po kayo nagkukulang sa amin. Sa araw-araw, kayo po ay nandyan upang bumabay, upang mag-ingat sa amin, upang matbubay sa amin. Maraming pong salamat, Ama. At at this moment ay dalangin namin na kung sino man ang magtabi ng kanilang mga offerings para sa church, naway ito po yung bukal sa kanilang mga puso, Ama, at nawa malikom itong mga offerings na to para sa ikalalaguan ng Iglesia di sa Antipolo, Ama, at para na rin makatulong sa mga kapatiran na nangangailangan ng financial, Ama. At nawa makapagpalaganap ng gospel, Ama, sa iba pa. Maraming pong salamat sa lahat-lahat. Patuloy niyo pong i-bless yung aming pinagkukunang ng source of income. Tulungan niyo po kami na mapalago ito, Ama, upang makatulong din sa iba, Ama. Makatulong kami sa mga tao na nangangailangan. Maraming pong salamat, Ama, sa lahat-lahat, at ito po'y natas po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y umawit, mga kapatid, na dalawang kanta. Thank you, Lord, and when we all get to heaven, and after this song, ay magkakaroon tayo ng closing prayer. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. For all that you've promised and all that you are is all that has carried me through. Jesus, I thank you. And I thank you, thank you. And I thank you. And I thank you, thank you, Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gratefully thank you. Thank you. and I thank you, thank you. And I thank you. Thank you. And I thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you. Jesus, I thank you. Gratefully thank you. Thank you. Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky.
But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the tolls of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.